Yo, what's up? Punta lang tayo ng office saglit. May pipirmahan lang tayo mga dokumento. Mga legal documents. Importante to. Hindi tayo nakapag-sasakyan dahil coding tayo sa init. Dahil coding tayo. So, eto, magmumotor tayo. Medyo alanganin yung panahon, makulimlim. Sana hindi umulan. Dahil papauwi is isasabay ko na si Marianita at isa lang ang kapote ko. Sana talaga hindi. Dapat is lalabas kami ng aking panganay today, pero sabi niya next week na lang daw. Ayun. Ang ating lakad for today's video, ayun nga, punta tayo ng office, sign na tayo ng document, and then pupunta tayo sa school kung saan nagtuturo ang aking kapatid dahil birthday niya kahapon. Iaabot ko yung regalo namin sa kanya ni Marian, which is yung less keyboard para sa kanyang iPod dahil kailangan niya daw sa pagtuturo. So pinaghatian namin ni Marian, then hopefully magustuhan niya. Mukhang okay naman, quality yung nabili namin. Sana lang talaga hindi umulan. So tinetest ko ngayon kasi ang ride sa Baguio nung nakaraan is yung first time ko lang nagamit na as mic tong Cardo Edge ko. So mga magagandang audio quality. Naka-on kasi yung wind noise cancellation. So pag hindi ko siya binak-upan nung wind noise na konti noong GoPro ko, sobrang tahimik siya. Wala kang ibang naririnig, wala kang naririnig na hangin, na mga sasakyan, na yung sa ambience ba ng paligid, wala talaga. Tinry ko tong stereo, sana maging okay. Pag hindi pa rin okay, then susubukan kong alisin yung wind cancellation dito sa mismong intercom ko. So, ang daan natin is eto, straight lang natin tong Aguinaldo Highway na to. Pag dadaan kayo ng Aguinaldo Highway, huwag kayong magpakademonyo dito sa tawag dito. Nakakademonyo kasi itong straight na to, tapos espalto, akala mo walang lubak. Dito lagi kayo pumwesto sa sa pinaka kaliwa. Pero huwag kayong magmababagal pag dito kayo sa kaliwa. Kasi may maraming mga surprise na butas dito sa bandang gitna. May na-aksidente pa yata. Oh my god. Oh, may na-aksidente nga. Sana maging okay. Sana okay lang si... Kasi sobrang straight siya, dan espalto. Akala mo napakaganda ng daan, pero wag ka, mahilig man sorpresa to. Kaya kung ako is dito lang ako lagi sa katulad niyan, sa gitna, ang daming butas, di ba? Kaya ako lagi dito lang ako sa pinaka kaliwa. Pupunta akong kanan pag safe to change lane since broken line naman 'yan. Traffic ba? Siguro dito na tayo dumaan para traffic doon. Dito na, may daan din dito. Ang labas din natin dito doon sa may paglagpas na ng district.
approaching tayo ng patindig araw sa may bago Robinson. Nandito na tayo sa may EDSA. Nagpagas lang tayo saglit dito sa Total, malapit sa E. Rodriguez, katabi ng Malibay. Kasi wala na tayo blinking na. So ayun, hindi tayo nakapag-record kanina dahil yes, umulan. Nagkapote ako. Gadang init. Pagdating naman dito sa EDSA, sa Parañaque, Las Piñas, basang-basa yung daan. Siguro nag-isang buhos ng ulan doon. Ito, malapit na tayo sa opisina. Ito na yung Malibay. Then, naakyat lang tayo dyan sa flyover. Ang labas na natin dyan is, yes, yung Makati na tayo. Grabe talaga mga high ace na van. Gilid na gilid ka na, gigit-giting ka pa. Ewan ko ba kung ano meron sa mga driver nito. Andito tayo sa pinaka left side dahil kakaliwa tayo mamaya doon sa Makati sa may underpass. Tayo ay work from home. Pupunta lang tayo ng opisina if may mga ganitong pipirmahan na papeles, mga mahalagang papeles. Siguro napakadalang lang, sobrang dalang. Siguro isang beses sa 2 buwan, isang beses 3 buwan, ganun lang. Pagpapatawag lang tayo ng ating HR para sa mga legal documents na kailangan nating firmahan. Ayan na, naipasyal ko na kayo sa Makati. Ayan, pag sa kaliwa banda, ayan na ang Glorieta. Glorieta 5. Ayan ang Glorieta 5. Rustans ang susunod. Doon pa ang office natin. Ito, Ayala Triangle. Two seconds, hindi tayo abot. Insular Life. Ayan na ang aking opisina. Yung mataas na building na yan. So, kakanan tayo dito sa may Rufino. Ito yung Tibicom Tower. Kakanan tayo dito. Yan. Tapos kakanan ulit tayo dyan sa stoplight. Madilim na talaga. Mukhang alanganin ang ulan is ipapalalamove ko na lang siguro sa aking kapatid. At sana may bakante na parking. I feel saglit lang naman ako. Mukhang wala. Talaga tayo sa loob. Ay, ayoko sa loob mag-park. My God. Tapos na tayo sa saglit lang siguro mga 15 minutes, 20 minutes lang tayo nandun. Proceed na tayo sa aking kapatid para maihatid natin tong keyboard niya. Nagugutom na ako, hindi pa pala ako tatanghalian.
Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Wala akong black lava today. Hindi pa nalalaban. Naubos. I mean, 3 lang yata yung black lava ko. Bibili pa tayo ng extra. Para kahit pa paano. Hindi naman kasi tayo araw-araw nagmumotor eh. Kaya hindi natin kailangan ng marami. Boost lang siya nung nag-long ride tayo kasi 3 days tayo eh. 3 days tayo nagmotor. Ayun. Lalaban ko na rin naman yung home na itong helmet ko. So, okay lang. Yeah. Sana hindi umulan, please. Time check, 2:58 PM. Ihahatid natin to siguro mga pag hindi traffic, 30 minutes. Doon na kaagad tayo. Init. So, then, daming nakaparadong motor. Buti nga, 2 na ngayon yung nila eh. Yung parang cashier nila. Kasi dati, isa lang yan. Pila talaga. Inaabot ako ng 1 oras dati dyan para makalabas lang. Pag yung tumaon sa labasan talaga ng tao. Mga alas 5, alas 6 yan. Kakanan tayo dito sa Sedeño Street. Then, kakanan ulit tayo patungong Ayala Ave. I hope naririnig nyo ako ng malinaw, maliwanag. Second try, second experiment natin sa mic. Pag hindi pa rin maganda ang output, ito-try na natin mag-adjust dito sa mismong intercom. Pero kahit anong mangyari, upload ko to. Nagpaplano ako para sa next long ride namin, or kung sino man na may gustong sumama, gusto kong itry magsagada. Ang problema kasi is limited lang yung araw na pwede. Nag-search na ako kahapon. Ang papunta pa lang doon is 411 kilometers na. So, matagal-tagal yon na biyahe. Most likely, para ma-enjoy natin yung ride natin is google tayo ng 5 days at least, para kahit papano is siyempre ma-enjoy, hindi lang yung puro ride. Iniisip ko pa yung date na hindi busy kasi siyempre gusto ko rin na may makasama, gusto ko rin try mag solo ride kaso kumbaga masyadong malayo eh para i-ride ko mag-isa. Pero soon, malay mo, hindi natin masasabi, is gawin ko rin. Sinat ko na yung isang kasama ko nagra-ride, which is yung kaibigan din natin na si Rusco. Niyaya ko na rin siya sagada, titignan daw niya. Siguro mga November or first second week ng December. Titignan ko, nagpaalam na rin naman ako kay Marianita. Is okay lang din naman sa kanya. Actually, namili pa ako. Siya pa yung pinapili ko kung magno-North Loop ako, magbi-Bicol ride ako, or magsasagada ako. Nagsuggest na itry ko daw yung sagada. So, thank you sa support. The best ka talaga. So, ito-try natin yung sagada. Pagpaplanuhan natin mabuti yan kasi malayo-layo yung biyahe yan. Hopefully, walang bagyo pag naitaon natin yung biyahe na yon. Sana.
At least may makasama man lang tayo, 4 o 5 pa, okay na yon. Mas marami, mas masaya, pero for sure kasi hindi lang hindi lang pagra-ride ang iisipin mo dyan. Maglalaan ka rin talaga ng budget. Etong stoplight na to, Buendia. Isang mahabang Buendia yan. Pag dinerecho mo sa kanan, ang labas mo EDSA. Pag dinerecho mo sa kaliwa, ang labas mo naman ay LRT. TAF. Yan. Tayo, diretso lang tayo dahil no left turn dyan. Doon tayo kakaliwa sa may bombero. Bombero sa kaliwa, police station sa kanan. Ayan. Pag dinire-diretso mo to, isang malaking dire-diretso lang yan. Ang labas mo na dyan, Osmeña Highway. Pinaka-dead end dyan, kakaliwa ka lang din naman. Then tatawid ka ng PNR, yung Rides. Tapos Osmeña Highway na yun, kakanan na tayo Osmeña Highway, papunta doon sa destination natin ngayon. So, parang awa mo na wag ka tumuloy. Nagugutom na ako, ramdam ko na. After neto, maaga pa, alas 3. 4:30 pa naman yung out ni Marianita. Siguro hanap tayo ng paresan. Kain tayo ng pares. Yan, yung nakikita nyo, kung may nakikita man kayo, kung nakikita nyo man yung nakikita ko, yung building na kulay dilaw sa unahan, wait lang, papakita ko nga sa inyo ng malinaw. Yung building na kulay dilaw sa unahan, ayun, Cash and Carry Mall yan. Cash and Carry Mall. And then, ayan, kakaliwa tayo dito, dead end naman yan, one way lang yan. One way, kakaliwa tayo, then kakanan tayo dun sa may unang intersection dahil wala naman na tayo. Kaliwa, kanan lang yan. Yan, pag dinaretso mo yan, Palanan, Barangay Palanan. So, kakanan tayo dito sa Osmeña. Dito tayo kasi dito yung pupuntahan natin. At, yan. Osmeña Highway na to. Walang mga truck ngayon. Mukhang tutuloy na. Ito yung Skyway Stage 3. Yan, pa-NLEX na yan. Pag dire-diretso mo. Yan sa kaliwa natin. Sa kanan natin, sorry. Ito na. Dito na nga. Dito na nga siya nagtuturo. Ayan. Kontakin na natin siya. Ayun, nahatid na natin. Ayun, nahatid na natin yung ating regalo sa aking kapatid. Yung kanyang wireless keyboard. Kumain lang din ako saglit netong tusok-tusok kay kuya. Dahil talagang gutom na ako. So, maaga pa, 3:30. Subukan ko munang pumunta sa aking tita. So, let's go. Siguro, doon na lang. Nabusog ako sa tusok-tusok. Baka di na ako magpares. Siguro, doon na lang ako mag-stay hanggang alas 4. Then, sunduin ko si Marian. Makikikape na lang ako. Yun na lang gagawin ko. Ang makikape. Up. So, may hatid na natin yung parcel sa kapatid ko. Nakadaan na rin ako sa tita ko. Nakikape. Then, papunta na tayo dito sa
papunta na tayo ngayon dito sa office ni Marianita para sunduin natin siya. Dito mag-U-turn. Siguro. And ayun, mukhang hindi naman nauulan dahil nagpakita na si Haring Araw. Sana magtuloy-tuloy na hanggang makauwi kami at sana makauwi rin kami ng ligtas. Ayun lang naman lagi natin pinapanalangin. At ito na. Okay, papasok tayo dito sa Tower 1 dahil dito natin siya susunduin. Yan. Dito yung part na may light show tuwing Christmas season. So magbe-Burmans na, malapit na. Maganda yung light show dyan. Pwede kayong manood dyan free. Ayan. So, dito na natin siya antayin. I-message na lang natin siguro.